Hello, welcome to our channel. Our topic for today is AC circuits, which is episode 16, all about mesh analysis. So part 2 na ito ng topic for mesh analysis. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description, which is yung episode 15. So dito sa part 2, tutuloy lang natin yung pagsosolve ng more problems for mesh analysis. So ito yung mga na-discuss natin sa part 1, episode 15. Yung mga steps in mesh analysis. Okay? Tsaka nakapag-solve na rin tayo ng 3 problems ata. Check natin. Okay, 3. So, tuloy natin. Solve lang tayong more problems. Ito yung last problem natin, last time. Problem number 3. So, let's have problem number 4. Okay, sulat ko muna. For problem number 4, find I1 and I2 for the given circuit. Okay, ito lang yung circuit natin. So, find the phasor current I1 and I2. Yung phasor current I1 and I2, okay, ito yon, yung dalawang mesh currents. So, given this circuit, hanapin daw natin itong dalawang mesh currents I1 and I2. Okay, so using mesh analysis, hindi na natin i-convert into phasor, no? Kasi naka-phasor na sila. So, analyze na natin agad yung circuit. So, in-state na nga sa problem yung direction nung dalawang mesh currents. Okay, parehong clockwise. Right? Okay, and yun dapat yung correct pag-assign, yung tamang pag-assign ng mga mesh currents using mesh analysis. Dapat pareho yung direction ng dalawang mesh current. Kung clockwise, dapat parehong clockwise. Kung counterclockwise, dapat parehong counterclockwise. Para ma-apply natin yung pattern sa paghanap ng KVL equations. Okay? So, meron nga tayong dalawang meshes. Hanapin natin itong dalawang mesh currents I1. So, summation of voltage is equal to 0 KVL at mesh 1 muna tayo. So, yung pattern, simulan nyo sa mga voltage sources if there are any. So, meron tayo sa mesh 1 na isang voltage source, 40 angle 30 degree volt. So, sundin nyo yung sign or yung polarity kung saan pumasok yung assigned mesh current. So, dahil pa clockwise yung mesh current natin, papasok siya sa negative polarity, right? So, ang sign ng voltage source natin is negative 40 angle 30 degree volt. Tapos, yung mga elements naman within the mesh. So, ano yun? Itong J10 ohm inductor, tsaka negative J20 ohm capacitor. Add nyo yung mga impedances na yon. So, J10 minus J20. Then, times yung mesh current sa loop 1 or mesh 1, which is yung I1. Okay.
Anong sign dapat nitong voltage na yan? Okay, so voltage to kasi impedance times current equals voltage, right? So, ang sign dapat nito is positive. Okay, positive. And then, ima-minus naman natin yung voltage across the common element sa mesh 1 at mesh 2, which is itong negative J20 ohm. So, ang sign nun dapat is negative. Then, yung voltage across that is Ohm's law ulit, impedance, negative J20. Then, times the mesh current naman sa mesh 2, I2. Okay, I2. So, wala na. Na-consider na lahat ng mga elements within the mesh. Equate na natin to 0. Okay? Tapos, simplify lang natin tong equation. So, transpose ko na lang tong negative 40 sa kanan kasi wala naman siyang variable. Constant lang siya. Tapos, simplify natin tong J10 minus J20. Diba? That's negative J10. Negative J10 I1. Okay? And then, ito, negative of negative, positive na yan. J20 I2. Tapos, itatranspose natin tong negative 40 angle 30 degrees sa kanan. From negative, magiging positive 40, 30 degree na siya. So, pwede pa ba nating paliitin yung mga coefficients? Pwede pa divide natin both sides by 10. Kung gusto nyo lang naman, para mas limit yung coefficient. So, 10 divided by 10 cancel, magiging negative JI1 na lang siya. Tapos 20 divided by 10, magiging 2. Positive 2, JI2 na lang. Then 40 divided by 10, 4. Angle 30 degree na lang siya. So, this is our equation 1. Okay, so isa pa, dalawang equation dapat tayo kasi dalawang mesh current. So, mag-KVL, summation of voltage equal to 0 at mesh 2 naman. So, ganun ulit yung pattern. Simulan nyo muna sa voltage source kung meron. Meron, di ba, itong 50 angle 0 degree. So, saan papasok na polarity yung assigned direction ng current na clockwise? Dito sa positive, right? So, gagamitin yung sign for the voltage source is positive, 50 angle 0 degree. And then, add up nyo na yung mga impedances within mesh 2. So, ano yun? Yung 40 ohm resistor tsaka negative J20. So, add nyo yun, 40 minus negative J20. Then, times the mesh current sa mesh 2, I2, right? So, ano dapat sign ng voltage na to? Positive. Positive. And then, ima-minus nyo, again, yung voltage drop across the common element sa mesh 1 at mesh 2 na negative J20 due to I1. Okay, so negative ng voltage across this negative J20 due to I1. So, Ohm's law, impedance is negative J20 times the current I1. Equal to 0 na. So, lahat na na-consider yung elements within mesh 2. Equate nyo na to 0. So, simplify nyo na lang. So, sige, unahin natin to. You have negative of negative J20 magiging positive J20 na yan. J20 I1. Okay? Tapos, sige, copy lang to. Plus 40 minus J20 times I2. And then, itatranspose ko tong 50 angle 0 degree sa kanan. So, from positive, magiging negative. Negative 50 angle 0 degree. So, pwede pa ba nating i-simplify?
Ito, pwede din nating i-divide by 10, right? So, 20 divided by 10, that's J2I1 na lang, right? Tapos, 40 divided by 10, 4 na lang, minus J20 divided by 10, J2 na lang, I2, equal to 50 divided by 10, negative 5 angle 0. Okay? So, ito yung equation ano natin? 2. Yan. So, pag pinagsama yung equation 1 at equation 2, so, kayo bahala kung paano nyo isolve itong simultaneous equation. Pwedeng elimination method, substitution method, or Cramer's rule. Try natin Cramer's rule. So, pag i-Cramer's rule natin, sulat nyo muna in matrix form. So, kopyahin nyo yung coefficients nung I1 sa equation 1 at equation 2. Ito. Tapos, kopyahin nyo yung coefficients ng I2 sa equation 1 at equation 2. Ito. Okay, so ito yung coefficient matrix. Positive pala to. Positive J2. Okay. Be careful sa pagkopya ng mga tamang coefficient, including yung mga sign, para tama yung ma-solve yung value sa determinants mamaya sa Cramer's rule. Times yung mga unknown mesh current, I1, I2. Okay. Then equal to the constant matrix sa right side. Ito. Yung 4 angle 30 degree tsaka negative 5 angle 0. Actually, itong negative 5 angle 0, kahit gawin nyo na lang negative 5. Kasi pag yung phase angle niya is 0, automatic real part lang yun. Na which is yung modulus. Yan. So, kailangan nating hanapin pareho si I1 at I2, di ba? So, si I1, ang value niyan is using Cramer's rule, fraction. Yung denominator is yung determinant nitong coefficient matrix. Okay. Tapos, yung numerator niya, again, copy natin yung coefficient matrix determinant. Pero, papalitan niya yung column na ito, kasi yan yung mga coefficient ni I1, right? Papalitan nyo ng constant matrix. Dito, yung 4 angle 30 degree, then negative 5. Sige, so, yung I2 naman, so, pareho lang ng denominator. Yung coefficient matrix, determinant nun, then sa numerator magbabago, papalitan nyo naman dito sa coefficient matrix yung column na to. Kasi dyan yung mga coefficients ni I2, right? Papalitan nyo nung constant matrix. Yung same kanina, ito, 4 angle 30 degree and negative 5. So, paano mag-evaluate ng 2x2 matrix ABCD? So, product ng AD and minus product ng BC. So, kuhain natin yung common denominator, yung determinant. Ito muna kuhain natin.
So applying this formula, product niyan, negative j times 4 minus j2, then minus product niyan, j2 times j2. Okay, so naka-complex mode dapat kayo. So, mode 2, then usually yung degree natin, ay yung angle natin naka-degree, lagyan nyo sa degree, shift, set up 3. So, compute natin, negative I times 4 minus 2I minus 2I times 2I. Okay, so that's 2 minus 4I or 4J. Okay, tapos, yung I1, pag kinompute natin, sige, copy natin yung formula niya. Bale, yung determinant ng numerator, so same formula. Ito, product nito, 4 angle 30 degree times 4 minus J2, then minus product nito, J2 times negative 5 over yung determinant na to, yan yung nakuha natin kanina, di ba? Copy na lang natin. 2 minus J4. So, input natin sa calculator. So, 4 fraction. 4 angle 30 times 4 minus 2i minus 2i times negative 5 divided by 2 minus 4i. Okay. In polar, shift to 3. Okay, that's 4.698. 4.698 angle 95.236 degree. Amps. Ito si I1. For I2 naman, so kopyahin natin yung equation for I2. Ito. So evaluate natin yung determinant ng numerator. So product niyan, negative j times negative 5 minus product nito, j2 times 4 angle 30 degree. Then over yung determinant nito, common, which is ito yung 2 minus j4. Copy na lang natin. So input nyo ulit sa calculator. Fraction. So negative I times negative 5 minus 2i times 4 angle 30 divided by 2 minus 4i. Okay, in polar, shift to 3. Okay, approximately 0.993 angle 37.699 degree. I2.
So, yan na yung sagot natin. Di ba yung phasor I1 tsaka I2 yung required? Ito si I2, then ito si I1. Okay, next. Number 5. Find I1 and I2. Given V1 is 10 cosine 40 volt and V2 is 20 cosine 40 minus 30 degree volts. Yes, Linux is okay. Silence in the middle home. Okay, so ganun uli. Hanapin natin yung mesh currents I1 and I2. So, naka-assign na yung direction, parehong clockwise. So, using mesh analysis, hanapin natin si I1 at I2, pero convert muna natin into phasor kasi naka-time domain. Yung mga sources natin, by the way, is given. Yung value nitong V1, voltage source, 10 cosine 40 volts. Yung V2, yung value niya is 20 cosine 40 minus 30. So, convert natin yon to phasor. So, for V1, which is 10 cosine, so cosine 40, di ba? Pwede mong lagyan ng plus 0 degree for its phase. So, pag kinonvert natin into phasor in polar form, so amplitude 10, angle, phase 0 degree. Okay? So, V2 naman, 20 cosine 40 minus 30. 20 cosine 40 minus 30 degree volts. So, 20 angle negative 30 degree volts. So, by the way, hindi tayo nag-convert kasi consistent naman na parehong cosine. Positive cosine yung given sources. Tsaka, ang basis natin palagi, di ba? Kailangan pag naka-time domain, yung function na ginagamit is positive cosine. So, hindi tayo nag-convert. Kaya, na-convert na natin directly to phasor. So, next, yung mga capacitor at inductor naman. Okay? So, meron tayong dalawang inductor na pareho lang naman 1 Henry. So, hanapin natin yung impedance nyon, ZL. Formula is J omega L. So, J, omega, yung omega, yan yung angular frequency. Makikita nyo sa coefficient ni T sa cosine, which is 4. So, omega is 4 rad per second. So, substitute nyo dito sa omega, 4. Then, yung inductance na 1. So, J times 4 times 1 or J4 ohms. Tapos, isang capacitor, 1 farad, right? So, for 1 farad capacitor, ang
ZC nga naman, impedance formula is 1 over J omega C. 1 over J omega ulit, that's 4, right? Then yung capacitance, which is 1. So, etong 1 over J, that's negative J, times 1 over 4 times 1 or 1/4, 0.25. Okay. Sige, so palitan natin ngayon yung values nitong given circuit with phase source. So, copy ko na lang tong circuit. Sige, delete ko tong mga sulat-sulat na yan. So, papalitan ko na yung mga phasor, yung mga currents in time domain I1, I2 into phasor, I1, tsaka I2. Etong V1, ang value niya is in phasor, 10 angle 0. So, 10 angle 0 degree volt. Ito namang V2, ang value niya is 20 angle negative 30. So, 20 angle negative 30 degree volts. Then, itong dalawang inductor, papalitan natin ng impedance na J4. J4 ohm. J4 ohm. Tapos, itong capacitor, papalitan natin ng impedance na negative J 0.5. Negative J 0.25 ohms. Okay, yan. So, mag-mesh analysis na tayo. So, sa mesh 1, KVL at mesh 1, summation of, not current, summation of voltage equals 0 at mesh 1. So, apply the same pattern. So, simulan natin sa voltage source. So, saan papasok na polarity? Kasi clockwise yung direction ng current, papasok sa negative. So, gagamitin nating sign sa voltage source is negative 10 angle 0 degree. Tapos, doon na tayo sa mga elements, impedances within mesh 1. Add natin yon. So, 1 plus 1. And then, sa real imaginary part, J4 minus J 0.25. Okay. So, add nyo lang yung mga impedances na yan. Then, times the mesh current in I1, the mesh current in mesh 1, which is I1. So, anong sign dapat niyan? Plus, positive. Positive. Okay? Then, tsaka nyo ima-minus yung voltage across the common element sa mesh 1 at mesh 2. Itong negative J 0.25 tsaka 1 ohm, right, in series, due to I1 naman. Okay, so Ohm's law uli, yung impedance na yon, negative J, unahin natin pala yung real na lang, yung 1 ohm. 1 minus J 0.25 times mesh current I2. So, lahat ng na-consider, equate nyo na to 0. Okay, pag sinimplify pa natin, so itong negative 10 angle 0, transpose nyo na lang yan sa kanan kasi constant lang siya. Simplify natin to. 1 plus 1 is 2. Then plus J4 minus J 0.25. J 3.75 na lang yan, di ba? Times I1. Tapos ito, so wala na, hindi masisimplify, copy na lang. Minus 1 minus J 0.25 I2. Tapos yung itatranspose na negative 10 angle 0 sa kanan, from negative, magiging positive 10 angle 0. Actually, yung 10 angle 0 nga,
kahit gawin nyo na lang yung constant 10. Kasi pag phase is 0, automatic real part lang yun. Okay, wala naman tayong masisimplify o mapapababang coefficient. Sige, ito na lang. As is, equation 1. Sa isa pa, KVL naman, summation of voltage equals 0 at mesh 2. So, dito sa mesh 2 naman, simulan nyo uli sa voltage source. Meron itong 20 angle negative 30. Saan naman papasok? So, kung clockwise yung direction, papasok sa positive polarity. Right? So, ibig sabihin, gagamiting sign sa voltage source is positive 20 angle 30 degree. Negative 30 degree. Tapos, sum up natin yung mga elements sa mesh 2. Ito, tsaka ito. So, 1 ohm plus 1 ohm. 1 plus 1. Then, plus yung mga imaginary. J4 minus J0.25. J4 minus J0.25. Times the mesh current in mesh 2. I2, right? So, sige, delete ko muna to. Times mesh current I2. So, ano dapat sign nitong voltage? Positive. Okay. Tapos, minus yung voltage uli dito sa common branch or element sa mesh 1 at mesh 2. Yung negative J0.25 ohm tsaka 1 ohm resistor. So, impedance is 1 minus J0.25. This time, ita-times mo naman sa mesh current I1. I1. So, lahat na na-consider, di ba? Equate na natin to 0. Sige, so simplify natin. Okay. So, unahin natin ngayon, to. So, that's negative of 1 minus J 0.25 I1. Or gusto nyo distribute nyo yung negative. Bale, magiging negative 1 plus negative times negative positive J 0.25 I1. Okay, tapos, combine natin to. 1 plus 1, 2. J4 minus J0.25, J3.75 din. Diba? Then times I2. Equal, itatranspose din natin to kasi constant lang siya, walang variable. Transpose nyo sa kanan, from positive, magiging negative 20 angle negative 30. Equation 2. Okay, so, pagsamahin natin yung dalawang equation. Equation 1 and equation 2. Okay, medyo mahirap to i-manipulate or gamitin ng elimination or substitution method kasi magkakaiba yung mga coefficients, right? Okay. At the same time, may mga constant ka sa right side. Hindi lang 0, right? So, mas advisable, i-Cramer's rule ito. So, in matrix form, convert muna natin in matrix form yung equation. Again, kopyahin nyo yung coefficients ni I1 muna. Okay. Tapos, yung coefficients ni I2. So, pwede nyo na rin i-distribute. Sige, distribute nyo na lang din tong negative. So, mangyayari, magiging negative 1
negative 1 plus na to. Plus J 0.25. Okay. Yan. Ito yung coefficient matrix. Tapos, ita-times natin sa yung mga unknown variable, the matrix doon is I1, I2. Then, equal to the constant matrix na 10 and negative 20 angle negative 30. 10 negative 20 angle negative 30. So, pag hinanap natin, ano ba nga hanapin? Pareho, di ba, yung mesh current I1 at I2. So, for I1, again, so same formula using Cramer's rule. Determinant ng coefficient matrix, yung denominator. Okay, determinant niyan. Tapos, yung numerator, copy lang, yung coefficient matrix, determinant. Pero, papalitan nyo yung column ng I1, yung mga coefficients ni I1, ito, nung constant dun sa right side, yung matrix na to. Yung 10 angle at 10 tapos negative 20 angle negative 30. For I2 naman, so same denominator, determinant ng coefficient matrix. Then sa numerator, copy uli yung coefficient matrix, pero papalitan nyo naman yung column na to, kasi ito yung mga coefficients ni I2, papalitan nyo nung constant matrix na same, yung 10 angle at 10, then negative 20 angle 30, negative 30. Okay, sige. So, hanapin natin tong common matrix na to. Ay, common determinant na to. So, ang formula uli ay product niyan. So, 2 plus J 3.75 times 2 plus J 3.75 minus product niyan. Negative 1 plus J 0.25. So, parang ano yun, no? Pareho sila, di ba? Pareho. What I mean pareho? Pareho to. Tapos ito, pareho rin. Negative 1 plus J 0.25. Square na lang natin para mas madaling i-input sa calcu. 2 plus J 3.75 quantity square minus negative 1 plus J 0.25 square. So 2 plus 3.75 I square minus negative 1 plus 0.25 J I square. Okay. Equal. Sige, sulat natin yung exact value. Tapos copy na lang natin naman. Negative 11 plus 31 over 2J. Store ko to sa A. Shift store A. So, pag hinanap natin ngayon si I1, copy natin yung formula for I1. So, yung numerator, determinant is product nung diagonal na yan, 10 times 2 plus J 3.75
minus product nito. So, negative 1 plus J 0.25 times negative 20 angle, negative 30 degree. Etong negative na to, pag in-input nyo to sa calcu, mag-error yan. So, gagawin ko, ilalabas ko na lang. Labas ko na dito, bale, mamumultiply siya kay negative. So, negative times negative, magiging positive na yan. Positive na to. Then, over the denominator, yung nakuhang common determinant, di ba? Ito. Input natin sa calcu. So, 10 times 2 plus 3.75i plus negative 1 plus 0.25i times 20 angle negative 30 divided by, nasa A ngayon ito, di ba? In-star ko sa A. A. So, alpha A equal. Okay, so in polar, convert nyo to polar, shift to 3. So, approximately 2.741 angle negative 41.069 degree amps. Next, so si I2 naman, yung formula natin, copy. So yung determinant ng numerator, product nito, so 2 plus J 3.75 times negative 20 angle negative 30. Again, yung negative na to, magpapa-error yan sa calcu pag in-input nyo direkta. Ilabas nyo na lang sa parenthesis. So, lagay nyo dito. Lagay nyo dito sa unahan, yung negative. Tapos, minus product ng determinant na to, anong entries na to, yung dalawa, 10 times negative 1 plus J 0.25. Then over the same denominator na to. Copy. Okay. So input in your calculator. So negative of 2 plus 3.75i times 20 angle negative 30. Then minus 10 times negative 1 plus 0.25i over yung denominator again nasa alpha A, right? Okay, convert nyo into polar, shift to 3, approximately 4.114 angle 92.003 degree amp. Okay, so this is the current I2. So yan na yung sagot natin, hindi na i-convert to phasor. Hindi, i-convert pa pala dapat to time domain, 'di ba? Kasi naka-time domain tayo. 'Di ba sabi, time domain I1 and I2. So take note lang natin yung omega 4. So omega is 4. Convert natin pareho yung nakuhang I1 tsaka I2 in phasor to time domain. So yung I1 is ito, copy natin. Copy.
So, yung time domain ng I1 is amplitude 2741 cosine omega t. Ano ulit yung omega? Chinek na natin kanina, di ba? 4. Cosine 40, then plus yung phase na negative 41.069 degree amps. Okay, tapos yung current I2 naman, convert din natin ito yun. Convert natin to time domain. So I2 is amplitude 4.114 cosine omega t 4. So 40, then plus yung phase na positive 92.003 degree. So dapat yung final answer nyo naka-time din. Kasi yan yung required ng problem. Okay, next. Number ano na to? 5 pa lang ata to, no? 5, okay. Number 6. For problem number 6, okay. Sige, sulit natin. Problem number 6. Find I1 and I2. Okay, so hanapin daw natin yung phasor currents I1, I2 given this circuit. Okay. So naka-assign na yung direction ng dalawang mesh currents. Parehong clockwise. And then wala pa lang ninagay na value. So 30 angle 20 degree. Tapos mga naka-phasor na yung value, di ba? Ng mga elements. So, diretso na nating i-analyze yung circuit. Okay? So, KVL tayo, summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, simulan nyo sa voltage source. Okay? So, saang papasok na polarity ng voltage source si current?
So, dahil pa clockwise siya, papasok siya sa negative polarity, right? So, sign ng voltage source is negative, negative 30 angle 20 degree. Tapos, sum up nyo yung mga impedances within mesh 1. So, 3, 2, 3 plus 2 plus J4, J1. J4 plus J1. Okay. Then, ita-times nyo sa mesh current sa mesh 1, which is I1. Okay, times I1. Anong sign dapat nito? Positive. Okay. Then, minus. Yung voltage across the common element sa mesh 1 at mesh 2, itong sum ng 2 tsaka J1 ohm times the current I2, right? So, 2 plus J1 times I2. Okay. Yung mesh current sa I2 naman. Then, equate nyo na to 0. Right? Lahat na ng elements ay na-considered sa loop. Equal to 0. So, simplify natin to. So, 3 plus 2, 5. J4 plus J1, that's J5 times I1. Okay. Then, minus, ito, 2 plus J1, or kahit J na lang siya, I2 equal, so tatranspose ko ngayon tong negative 30 angle 20 sa kanan, kasi constant lang siya, magiging positive 30 angle 20 degree. Okay, this is our equation 1. Next, so sa equation 2, KVL ulit tayo, summation of voltage is 0 at mesh 2 naman. Yan. So, wala tayong voltage source sa mesh 2, right? So, yung mga elements agad, i-sum up natin yung impedances. Ito, tsaka ito. Right? So, sa mga resistors, 2 plus 3. So, 2 plus 3 plus yung mga imaginary impedances, we have J1, J2, negative J6. J1 plus J2 minus J6. I-times nyo sa mesh current sa mesh 2, which is I2. Right? Okay, I2. So, ano dapat sign nito? Positive. Okay, positive. Then minus, yung voltage across the common element due to I1 naman. So, ito yon yung 2 plus J1. So, 2 plus J1 or J na lang times the mesh current I1 naman. Okay? Then, equate to 0. Lahat na ng elements ay na-consider. Okay, sige, unahin natin to. Isulat. So, copy lang quantity negative 2 plus J I1. Then, simplify yan. 2 plus 3, that's 5. Then, J1 plus J2 minus J6. Negative J3, right? I2 equal to 0. Okay, so equation 2. So, gusto nyo i-distribute nyo tong negative. Pwedeng negative 2 minus J, right? I1 plus 5 minus J3, I2 equals 0. So, pagsamahin natin, yung equation 1, ito. Equation 1, tapos equation 2.
Yan. So, elimination or substitution. This time, pwede kayong mag-eliminate. Okay lang mag-elimination on substitution kasi 0 naman to. Sige, try naman nating mag-elimination and substitution para maiba sa Cramer's rule naman. So, pwede nyong isolve dito sa equation 1. Okay, equation 1. Equation 2 pala, either si I1 or I2 in terms of the other unknown. Right? So, pag solve natin si I2, transpose to, bale 5 minus J3 I2 is, so magiging ano to, kasi kanina, negative yan, di ba? Pag nilipat nyo, sa kanan magiging positive 2 plus J I1. Tapos divide both sides by 5 minus J3 para ma-solve si I2. So, 2 plus J over 5 minus J3 I1. Ito yung bagong itsura ng equation 2. So, pwede nyo ngayong i-substitute 2 in 1. So, ito yung equation 1 natin. Copy. Right? Papalitan nyo ngayon si I2 dito. Ito, si I2. Papalitan nyo ng value niya in terms of I1 na to. Okay. Papalitan natin ngayon ito. Pero urong muna natin. Yan. So, ipa-factor out nyo na lang si I1 dito. Bale, I1 times the quantity. So, 5 plus J5 minus, ito, product niyan. So, that's 2 plus J squared, right? Divided by 5 minus J3. Equal to 30 angle 20 degree. So, para ma-solve itong I1, divide nyo both sides by yung nakamultiply sa kanyang expression na to. Okay. So, cancel. Masasolve natin si I1 as ito. 30 angle 20 degree all over 5 plus J5 minus 2 plus J squared over 5 minus J3. So, gamitan nyo na lang ng calculator. Check natin. So, 30 angle 20 divided by 5 plus 5i minus fraction 2 plus I squared divided by 5 minus 3i. Shift 2, 3 natin in polar. Okay, approximately 4.667 angle negative 20.175 degree amps. Okay, tapos para ma-solve si I2, di ba yung equation 2 natin, ito, copy. Yan. Or sige, delete na natin ito. Ang equation natin for I2 using equation 2 is ito, right? Ipa-plug in mo na lang yung nakuha mong value nung I1. So, 2 plus J over 5 minus J3 times yung I1 na to, which is, sige, copy na lang natin, ito, approximately yan.
Okay, compute nyo sa CalQ. So, 2 plus I divided by 5 minus 3I times 4.667 angle negative 20.175. Okay, in polar, shift to 3. Okay, approximately 1.79 na to. 790 angle 37.354 degree amps. Okay, so hindi na natin i-convert to time domain. Remember, yung required is phasor. Phasor I2 tsaka phasor I1. Next, problem number 6 yon. 7. Find VO. Where VS1 is 120 cosine 100t plus 90 degree volts. And VS2 is 80 cosine 100t. Drawing muna natin. Okay. So, given the circuit, find VO. Yung VO is yung voltage across the 50 microfarad capacitor na naka-time domain dapat. Okay. Tapos, given na yung dalawang sources natin, voltage source, VS1, ito, 120 cosine 100t plus 90 degree. Tapos, ito, yung VS2, 80 cosine 100t. So, sige, analyze natin using mesh analysis, pero hindi pa pala hindi pa naka-phasor domain. So, convert muna natin into phasor domain kasi naka-time domain pa yung mga values ng elements natin sa circuit. So, for the voltage source muna tayo, VS1 natin ay 120 cosine 100t plus 90 degrees. So, naka-positive cosine naman siya, which is yung standard function natin for time domain, right? So, pwede nang i-convert directly to phasor in polar as amplitude 120, then angle phase 90 degree volt. Tapos, yung VS2 naman, 80 cosine 100t. Pwede nyo lagyan ng 0 degree
for the phase volts. So naka-positive cosine na rin siya. Convert na natin directly into phasor as polar. So amplitude 80, then angle 0 degree volts. Yan. Tapos, yun sa mga inductor, iba-iba yung values ng inductor natin, tatlo. Right? So sa 300 millihenry, we have ZL is J omega L. So J omega yung coefficient nung T sa cosine, so 100 rad per second. So omega is 100 times inductance 30. Pag milli, that's 30 times 10 to the negative 3. Okay, so bale ito ay equal to J30, right? Tapos for the ano ba yung value? 400. Okay, 400 millihenry. ZL is this should be 300 pala, sorry. Iba yung nasulat ko. 300. Okay? So ZL for 400 millihenry is J omega L. So J times 100 omega. Tapos 400 times 10 to the negative 3 Henry. So that's J40 naman, right? 40 ohms. Tapos, yung isa pa, 200 millihenry naman. 200 millihenry. So, ZL is J omega L. J omega, which is 100 uli, times inductance na 200 times 10 to the negative 3. So, J20 naman to. Okay? Last, yung capacitor, isa lang, yung 50 micro. So, for 50 microfarad. So, that's ZC equals to 1 over J omega C. 1 over J omega 100 times 50 times 10 to the negative 6. So, ilan to? Negative J. Ito ay magiging 200. Okay? 200 ohms. Yan. So, meron na tayong mga values in phasor. Palitan na natin. Sige, copy the same circuit. Palitan natin tong VS1 as, ano si VS1? Ito, 120 angle 90. 120 angle 90 degree volts. Si VS2, palitan natin as 80 angle 0 degree. Itong 300 millihenry J30, right? Tama ba?
Itong 400 millihenry J40. Tapos itong 200 millihenry J20. Okay, tapos yung capacitor, gagawin nating negative J200 ohm. Tapos hanapin natin muna, or hanapin natin si phasor VO. Okay, so ngayon, ilang mesh meron tayo? 3, di ba? Mesh 1, mesh 2, mesh 3. So assign tayo ng 3 mesh current. So dapat consistent kung pare-parehong clockwise, clockwise. Kung pare-parehong counterclockwise, counterclockwise. Sige, pare-pareho na lang clockwise. So mesh current I1, mesh current I2, mesh current I3. Yan. So, ibig sabihin, 3 equations bubuuin natin kasi 3 yung mesh currents eh, right? So, KVL tayo, KVL or summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, simulan niya sa voltage source. So, saan papasok yung current I1? Sa negative polarity. So, meron tayong negative 120 angle 90. Tapos, sum up nyo yung impedances sa mesh 1. Dalawa lang naman, 20 tsaka J30. So, sum up nyo yun, that's impedance equal to 20 plus J30. Then, times nyo sa current sa mesh 1, which is I1. So, ano dapat sign nito? Positive. Okay. Tapos, merong common element na J30 ohm dito sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, ima-minus nyo yun. Minus voltage across the J30 ohm due to I2 naman. So, impedance J30 times mesh current I2. Okay, so wala na. Na-consider na lahat ng elements, diba? Equate to 0. So, ayusin lang natin. So, unahin natin tong 20 plus J30 I1, then minus J30 I2. Tapos, lipat to sa kanan. So, from negative, magiging positive 120 angle 90 degree. Ito, pwede tong i-simplify. Yung 120 angle 90 degree, pag ginamitan nyo ng calcu, anong value niyan? 120 angle 90. 120 I, right? So, gawin na lang natin 120 I or J120. Okay. Pwede pa bang pababain? Yes, pababain pa natin yung coefficient, divide both sides by 10. Right? 20 divided by 10, 2, plus 30 divided by 10, J3, I1, minus 30 divided by 10, J3, I2, 120 divided by 10, J12. Equation 1. Okay, next. KVL naman, summation of voltage is 0 at mesh 2. Yung gitnang mesh. So, wala tayong voltage source, right? Okay, so proceed agad tayo. Dito tayo sa mesh 2 na, sa gitnang mesh.
walang voltage source, so proceed tayo sa elements. Voltage across the elements. So sum up nyo yung mga impedance sa mesh 2. Itong tatlo, J30, J40, tsaka negative J200. So add up nyo yun. J30 plus J40 minus J200. Then times sa current sa mesh 2, which is I2. So anong sign dapat nito? Positive. Tapos, notice sa mesh 2, okay, meron tayong common kay mesh 1. At the same time, meron tayong common sa mesh 3. Common sa mesh 1 is yung J30 ohm element, tapos common sa mesh 3 is negative J200 ohm. So, i-consider nyo rin yung voltage drop doon due to I1 and I2. So, mga minus yung sign nun dapat. Minus voltage, negative voltage. Okay, negative ng, so voltage across the common J30 ohm sa I1 tsaka I2 due to I1. So, Ohm's law, J30 times mesh current sa I1. Then minus, dito rin, kasi may common din si mesh 2 kay mesh 3 na element, diba? So, yung voltage drop din nun is dito naman sa negative J200, so negative J200 times the mesh current I3 na, right? Okay. So, lahat na na-consider, equate na natin to 0. So, simplify lang natin. Sige, unahin natin to. Unahin natin yung I1. So, negative J30 I1. Then, plus. So, next is I2. Simplify natin yan. 30 plus 40. J70 minus J200. Bale, negative. Negative J130, right? I2. Then ito, negative of negative, positive na yan. Positive J200 I3 equal to 0. Pwede pa bang pababain yung coefficient? Yes. Divide nyo by 10. So, 30 divided by 10, negative J3 I1 na lang yan. 130 divided by 10, negative J13 I2 na lang. Okay, tapos 200 divided by 10, positive J20 I3 equal to 0. So, this is equation 2. Okay, isa na lang. So, KVL, summation of voltage is 0 at mesh 3 naman. So, sa mesh 3, check nyo kung may voltage source muna. Yes, meron. Ito. So, saan papasok polarity? Dahil clockwise siya, papasok sa positive. So, sign ng 80 angle 0 degree volt is positive. So, positive 80, mali. Angle 0 degree. Okay, tapos, sum up nyo na yung mga elements within mesh 3. Tatlo. Itong capacitor, inductor, resistor. So, that's 10 plus J20 plus negative J200. J20 minus J200. Times nga sa mesh current sa mesh 3, which is I3. Anong dapat sign nitong voltage na to? Positive. Okay. Then, yung common element sa mesh 3 tsaka mesh 2, di ba ito? So, ima-minus nyo yung voltage across that due to
Q2 I2 naman. So, minus impedance negative J200 times mesh 2 equal to 0. Okay? Simplify. Sige, so unahin natin to, which is magiging negative of negative J200, positive J200 na yan. 200 I2. So, wala tayong I1 dito. Tapos, simplify natin yan. So, plus 10 J20 minus J200. Negative J180. Right? I3. Tapos ito, constant lang siya. So, pwedeng yung ilipat sa kanan, transpose, magiging negative 80 angle 0. Kaso, kapag angle 0 is ibig sabihin, real part lang yon. So, kahit gawin nyo na lang tong negative J80. Pwede pa bang pababain yung coefficient? Yes, divide pa natin both sides by 10. Diba? So, 200 divided by 10, J2, J20 I2, tas 10 divided by 10, 1, minus 180 divided by 10, 18J, times I3, then negative 80 divided by 10, negative 8. Equation 3. Yan. So, yan. Kompleto na tayo. Sige, pagsama-samahin natin yung tatlong equation. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. Yan. So, paano pag tatlo? Ganun uli, pwede nyo gamitan ng elimination or substitution method or Cramer's rule. So, ano ba equation natin? Sige, try natin gamitan ng Cramer's rule para maka-experience tayo ng kapag may three equations and 3 unknowns, paano naman i-determinant, okay? So, in matrix form, bale, yung mga coefficients muna, coefficients ni I1. So, notice, dito sa equation 3, wala kang I1. Ibig sabihin, 0 yung coefficient nun. So, copy lang natin to. Okay, kapag in-standardize natin, sige. Dito sa equation 3, lagyan natin ng placeholder 0, I1. Okay? Kasi wala tayong I1. Tapos, dito sa equation 3, 1, wala naman tayong I3, right? Lagyan nyo ng placeholder coefficient na 0. Okay, plus 0, I3. Yan. Ganun pag wala kayong, pag may missing kayong unknown variable sa isang equation, lagyan nyo ng 0 coefficient. So, pag kinopya na natin yung mga coefficients ni I1, ito, copy. Ay, mali. Hindi na copy. Ito. Yan. Ito yung coefficients ni I1 sa tatlong equation. Tama ba? Okay. By the way, napansin ko, pwede pa palang i-divide, no? Itong equation 2, para wala ka ng J, kasi common yung J sa kanila, right? Divide pa nga natin by J. So, pag divide by J, makakancel lang yung J, right?
So, aalisin na lang natin tong mga J. Okay. Right? Para mas less complicated. So, bale, etong negative J3, magiging negative 3 na lang. Yan. Tapos, yung coefficients naman ni I2, ito, di ba? Yan. Tapos, yung coefficient, ayusin natin para coefficient ni I3, ito, copy. So, 0 yan, 20, then 1 minus J18. So, ito yung coefficient matrix. Times natin ngayon sa mga unknown variables, yung I1, I2, tsaka I3. Then, equal doon sa mga constants sa right side. Ito, copy. Okay. Purong na lang natin to. Yan. So, paano hanapin yung values ngayon ng I1? Ano bang hanapin pala natin? Si VO. So, kailangan ba nating hanapin lahat? Kasi, kung si VO yung hinahanap, kailangan natin si I2 tsaka si I3. Bakit? Ano yung magiging value ni VO? Kapag tayo dito, nag-KCL sa node na to, node A, so summation of current equal to 0 at node A. Let's say ito yung current flowing. Let's say IO na lang. Current flowing dito sa capacitor, IO. Right? So, bale, ito si I2, tapos ito si I3. Mesh current I2, same dito. Mesh current I3, same dito. So, summation of current leaving is summation of current entering. Same lang yan sa summation of current is 0. So, yung leaving, ano yung leaving? Sa node A, etong IO, tsaka yung I3. So, sum up nyo, IO plus I3. Equal, isa lang yung entering sa node O si I2, right? Yan, so ibig sabihin, para ma-solve si IO, kailangan ang value natin is equal to I2, transpose si I3 sa kanan, minus I3. Right? So, kailangan natin si I2 tsaka I3 para makuha si IO, kasi para makuha si VO kapag may IO ka na, Ohm's law, right? Ohm's law, VO is IO times impedance, right? Ito. Which is, yung impedance is negative J200. Bale, VO is negative J200 IO. Sige, ito yun yung analysis natin. Copy nga natin. Ito yung analysis natin. So, ang kailangan natin is, para makuha si VO, negative J200 IO. Pero, yung IO dapat is
I2 minus I3. So, kahanapin natin ngayon, kahit hindi na natin hanapin si I1, kasi hindi naman siya required to solve VO. I2 tsaka I3 na lang. Pero kung gusto nyo hanapin, bale si I1, ang formula, yung determinant nitong coefficient matrix, okay, determinant niyan, tapos yung numerator, okay, copy natin, pero papalitan nyo ngayon tong column 1 na yan, kasi yan yung mga coefficients ni I1. Papalitan nyo nung constants sa right side na J12, 0, negative 8. J12, 0, negative 8. Tapos kapag si I2 naman, so same denominator, determinant ng coefficient matrix. Okay. Tapos, yung numerator, so same pattern lang. Okay. Papalitan nyo naman yung yung second column, which is yung mga coefficient ng I2. Papalitan nyo nung same constant kanina, J12, 0, negative 8. J12, 0, negative 8. Tapos, for I3, so same denominator, determinant ng coefficient matrix. Tapos, yung numerator, doon sa coefficient matrix determinant, papalitan nyo naman yung column na to, kasi ito yung mga coefficients ni I3, di ba? Papalitan nyo ng same constant na ito, J12, 0, negative 8. J12, 0, negative 8. Yan. So, dahil common tong denominator na to sa tatlo, ito muna hanapin natin. Determinant niyan. Okay, paano maghanap ng 3x3? Pwede tayo mag-cofactor expansion or yung shortcut natin. So, copy nyo lang yan, yung mga entries. Okay, tapos, copy yung first two uli. Yan. Tapos, yung sum ng products nitong mga diagonals na to, ito, multiply nyo yan, tas positive, tapos, ito, multiply nyo, tapos negative. So, dito muna. So, dito sa green. Ayan. So, product ng 2 plus J3 times negative 13 times 1 minus J18. Okay. Then, ito kasi is 0 na. Right? Kasi may 0 entry eh. So, wag nyo nang isulat. Ito rin, 0 na. Kasi may 0 entry. So, dito na tayo sa mga minus. Minus quantity. Okay. So, dito, 0 lang yan. Kasi may 0 entry o dalawa. Dito, yan, i-multiply natin walang 0 entry. So, J20 times 20 times 2 plus J3. Next, ito naman, so hindi 0, right?
I-multiply nyo yan. So, plus. Okay. 1 minus J8. J18 pala. J18. 1 minus J18 times negative 3 times negative J3. Negative J3. Okay. So, input nyo yan sa CalQ. So, 2 plus 3i times negative 13 times 1 minus 18i. Okay. Then, minus, kasi, di ba, puro negative. Gusto nyo i-distribute nyo. Distribute nyo tong negative. So, magiging copy lang to. Ay. Gusto nyo wag nyo lagyan ng parenthesis. Pwede nga malagyan ng parenthesis. Then, minus product nito. Tapos, minus product nito. Okay. So, minus ito. $20J 20 times 2 plus 3i. Then minus, ito naman, product niyan. 1 minus 18i times negative 3 times negative 3i. Okay? So, ang mako-compute ay 310 minus 380J. Okay, tandaan natin to. Ito yung nasa denominator lagi. Okay. So, ang isa-solve lang natin is si I2 tsaka I3, right? So, kung kukuhain natin si I2, okay, copy. Yung numerator nga na lang yung i-evaluate natin. Okay, yung determinant niya ng numerator na to. Kasi yung denominator nakuha na natin. Right? Nakuha na natin to, which is ito. So, i-evaluate natin to ngayon. Okay, copy natin. Using yung ginamit ko ulit na method. So, kakopyahin nyo lang yung original matrix. Mga original entries. Okay. Tapos, copy yung first two columns. Yan. Tapos, ganun ulit. Product nitong diagonals. Positive. Tapos, product nitong mga diagonals. Mga negative. So, dito sa first diagonal na yan, may 0 and 3. So, 0 lang yan. Okay? Dito sa second product ng diagonals, may 0 uli. Right? So, 0 lang yan. Dito naman, may 0 uli. Ito. So, 0 lang. Next. Dito na tayo sa mga negative sa dilaw. So, yung first diagonals, puro 0. E di 0 yung value niyan. So, minus na tayo. So, 0 yung mga positive, ha? Then, minus. So, parenthesis. Sum up nyo yung mga product ng diagonal terms na tong tatlo. Pero yung una nga, ito, 0. So, wala na yan. 0 na. Ito na agad tayo. So, product ng negative 8, tsaka 20, tsaka 2,
plus J3. Plus, ito naman, yung last diagonal, product niyan tatlo, 1 minus J18 times negative 3 times J12. Okay. So, itong input niya sa calcu. Again, gusto nyo i-distribute nyo yung negative. Bale, negative of negative 8 times 20 times 20 plus J3 minus 1 minus J18 negative 3 J12. Input nyo sa calcu yan. So, negative of negative 8 times 20 times 20 plus 3i minus 1 minus 18i times negative 3 times 12i. Okay, tama ba? Sige, check natin. Negative of negative 8 times 20 plus, sorry, 2 lang pala, no? 2 plus 3, mali pala tayo. Minus 1 minus J18 minus 3 J12 yan. Okay. So this is 968 plus 516J. Okay. So makukuha na natin si I2. I2 is, ito ba? Ito yung numerator niyan. Yung numerator niya, copy. Okay, ito yung determinant ng numerator. Tapos yung determinant na to ng hindi yan. Yung determinant na to ng denominator, nakuha na natin. Ito, di ba? Sige, copy ko na lang. Copy. Yan. So, therefore, pag sinolve natin to, so 968 plus 516i divided by 310 minus 380i. Okay. Lagay nyo into polar, shift to 3. Approximately, dito na lang sa baba. 2.237 angle 78.853 degree. Okay. I2 pa lang to. Isa pa. Kailangan pa si I3. Okay. Kailangan pa si I3. Okay. Kopyahin natin yan. So, ang kukuhain na lang natin, kasi ito common na yan, di ba? Common na yan, nakuha na natin. Yung numerator niya na lang din. Parang sa I2, ito na lang yung kinuha natin. Yung determinant ng numerator. So, ganun uli. Copy nyo lang to. Yung mga entries. Tas copy yung first two column. Yan. Tapos product nitong diagonals, yung green, positive. Tapos product nito, pataas, negative. Sige, so sa mga green muna tayo. So ito yung multiply nyo, walang zero. So kailangan i-multiply yan. 2 plus J3 times negative 13 times negative 8. Tapos, dito sa pangalawa, okay, may 0, right? So, 0 na siya. Pag nating isulat.
Tapos sa third diagonal, yan walang zero. So kailangan yung i-multiply. Plus. Okay, plus we have J12 times negative 3 times positive J20. Okay, ito yung mga positive. Then minus, ito na yung mga diagonals na yellow. Yan yung mga negative, right? Dito muna sa first diagonal ng yellow, so may 0. Ibig sabihin, 0 lang yung product niyan. Dito sa second diagonal na yellow, may 0 uli. So, 0 lang yung product niyan. Tapos, dito, yan, wala. So, i-multiply natin. We have negative 8 times negative 3 times negative J3. So, wala na, right? So, ito yung i-input niya sa calcu. Ay, mali. Na-delete. Itong tatlong yan. Okay, gamit calcu. So, 2 plus 3i times negative 13 times negative 8 plus 12i times negative 3 times 20i. Tapos, ito minus negative 8, ay mali, times negative 3 times negative 3i. Okay, so ang mako-compute nating value, 928. 928 plus 384J. So, mako-compute na natin yung pinaka I3. Ito yung value ng determinant sa numerator, copy. Tapos, yung denominator, yun nga yung common determinant na nakuha na natin kanina, ito. 310 minus J 380. Yan. So, input nyo sa calcu ngayon para makuha si I3. That's 928 plus 384i divided by 310 minus 380i. In polar, shift to 3. Okay, approximately 2.048 lang. Then angle 73.272 degree amps. Yan. So kapag nakuha na natin yung dalawa, I2, I3, ipa-plug in na natin, 'di ba, yung dinerive nating value for VO? Kanina, ito yon. VO is ito. Copy. Kasi si VO yung hinahanap. So, negative J, 200 times ano si I2? I2 is ito. Copy natin. Ito si I2. So, substitute itong I2, 2.237 angle 78.853. Then minus I3, ito. So, 2.048 angle 73.272 degree amps. Okay, input nyo sa calcu, negative 200i times 2.237 angle 78.853
minus 2.048 angle 73.272. Yan. Convert natin to polar kasi naka-time domain dapat yung final answer, di ba? Yung VO. Shift 23. Okay, approximately 56.269 angle 33.92 920 degree. So volts ang unit. Ito yung phasor VO. Pero time domain yung kailangan. So ko-convert natin itong phasor VO to time domain. So time domain VO is amplitude 56.269 cosine omega t. Ano si omega? Balikan natin. Omega angular frequency is yung coefficient ni t sa cosine 100. So cosine 100t dapat cosine 100t plus yung phase positive 33.920 degree volts. So yan yung final answer. In time domain, okay. Okay, magto 2 hours na pala ta. Ang haba kasi nitong huling problem eh, 'di ba? Ginamitan kasi ganun talaga kapag 3x3 yung pag 3x3 yung equation nyo, I mean 3 equations and 3 unknowns, sasahanapan nyo ng values using Cramer's rule. Kailangan nyo talagang mag-determinants ng complex numbers. Hindi nyo yan may input kasi sa calcu. Sa calcu, ang na-input lang is mga constants. Diba? Determinant ng 3x3, 4x4 na constant. Pero kapag may mga imaginary, hindi inaalaw ng calcu. Walang determinant sa complex mode sa calcu. Kaya, ima-manually compute nyo talaga. So, be careful lang sa pag-solve kasi isang mali lang na sign, isang negative na mali, or ibang constant na ma-input, mali agad yung final answer. So, yun. So, be careful lang kayo. Okay? Yan. So, siguro hanggang dito muna. Tuloy na lang natin kasi konti pa lang nasa-solve natin eh. Wala pa nga tayong nasa-solve ng mga examples na may super mesh. Sige, tuloy na lang natin. Alam, may mga nag-comment. Ila, may hello sa mga nag-comment. Ila May Buo, Isa May, hi. Angelo R, superposition na ba topic? Hindi pa siguro. Tuloy natin sa mesh analysis. Kasi wala pa tayong mga circuit na may super mesh, tapos circuit na may current source na imi-mesh para more examples pa tayo. Pero bago yung superposition, baka ano muna? Source transformation after nito. Source transformation, tapos superposition, then Norton's tsaka Thevenin's theorem. Siguro yun yung pagkakasunod-sunod na next topic natin. Okay? What if 4x4? O yun, mas mahirap yung 4x4. Mag-MATLAB na kayo doon or ano mang possible na pwedeng gamitin to facilitate, software to facilitate the computation. Sige, so hanggang dito muna yung ating discussion. Abangan nyo yung next natin. Part 3 ng mesh analysis. More problems pa. Sige, so God bless everyone. See you on my next video tutorial.
Bye-bye!